Ngayon, humihingi na ng tulong ang Iraq sa Turkey para protektahan ang kanilang himpapawid. Tinatapos na ng Baghdad ang malaking kasunduan para bumili ng 20 Turkish air defense systems matapos ang ilang buwang sunod-sunod na drone at missile attacks na may kaugnayan sa digmaan ng Iran na umabot sa Iraq. Sabi ni mga opisyal ng Iraq, dumarami ang mga drones sa himpapawid at tinatamaan ng pag-atake ang oil field, diplomatikong misyon at mahahalagang infrastruktura. Ipinapakita rin ng hakbang na ito ang umiinat na ugnayan ng Iraq at Turkey matapos ang mga taong tensyon sa seguridad, milisya at isyong Kurdish. Ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito sa nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Ngayon, makakasama natin si Kayatan Cohen Yanoa, isang eksperto sa Turkey mula sa Moshe Dayan Center sa Tel Aviv University. Dati, mamimili lang ng kagamitan militar ang Turkey sa rehiyon, pero ngayon, isa na itong pangunahing tagaluwas ng kagamitang pandepensa. Gaano kahalaga na umaasa na ngayon ang Iraq sa Turkish air defense system para sa seguridad nito? Una sa lahat, magandang umaga at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Gusto kong bigyan diin na tinitingnan ng Turkey ang industriya ng depensa bilang isang instrumento ng geopolitical na impluensya. Ito ay isang kilalang katotohanan. Ang industriyang ito ng depensa ay lumilika ng pangmatagalang pagdepende, syempre, sa pamamagitan ng pagsasanay, maintenance, paglilipat ng teknolohiya at estratehikong koordinasyon. At dahil sa katotohanan na ang Iraq ay itinuturing na karatig bansa ng Turkiya, kaya para sa Turkiya, napakahalaga na palawakin din ang impluensya nito sa bansa nito. Ngayon, nasasaksiyan natin ang pagtatapos ng labanan o digmaan sa Iran. At malinaw naman, bilang bansang hindi lumahok sa digmaan na ito, ang Turkiya ay lumilitaw dito bilang isang napakahalagang regional na kapangyarihan. At dahil sa bumababa ang impluensya ng Iran, ngayon ay pinupunan ng Turkiya ang puwang na ito. At alam din natin na ang Turkiya ay tinuturing na maaasahang tagapagtustos sa industriya ng depensa. Para sa akin, pinakamalagang katangian nito ay hindi nagtatanong ang Turkiya ng kahit ano. Whether these, kung laban kanino, gagamitin ang kanilang mga produkto. Walang mga tanong tungkol sa pag-abuso sa karapatang pantao at iba pa. Kaya abot kaya sila. Nasubukan na rin sila sa digmaan sa iba't ibang lugar tulad ng Nagorno-Karabakh, iba't ibang lugar sa Afrika gaya ng Ethiopia, Libya at Somalia. At dahil doon, mura sila. At pati na rin sa lapet. Kaya magiging madali at mabilis ang pagpapadala nito sa mga Iraqi. At dahil doon, sa pagkakaintindi ko, lalo pang lalalim ang relasyon ng mga Iraqi at mga Turko. Dahil sa huli, magiging interes ng gobyernong Turko at ng sentral na gobyerno ng Iraq na paliitin ito. Ang impluensya ng mga Iranian o Shiite militia na kumikilos sa loob ng teritoryo ng Iraq. Noong pinakahuling digmaan sa Iran, nasaksiyan natin na ang teritoryo ng Iraq ay naging pangunahing lugar para sa mga pag-atake ng drone. Laban din sa mga elemento ng US, ngunit pati na rin ang mga hukbong pangipapawid ng US at Israel ay nagsagawa ng mga airstrike laban sa mga milisyang Iranian. Kaya ang mga milisya na suportado ng Iran. Kaya sa madaling salita, wala nang ibang pagpipilian ang sentral na pamahalaan ng Iraq, kundi kumilos at ipatupad ang kanilang soberanya sa pamamagitan ng mga mekanismo ng Turkey.